Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. So, anyway, mga kababayan ko, ito may mga request sa atin na video, no. Itong una, syempre violente to. Medyo lilimitahan ko muna yung pagpapakita ng video or kung paano didiskarte yan. Pero alam niyo naman na itong balita, ano. Ito kasi ay sa news ng GMA. Sabi ganun dito, boyfriend ng apo. So, lolo, boyfriend ng apo, napagkamalang magnanakaw ng lolo at napatay sa pamamaril daw. Na-mention ko na naman. Bahala na kung anuhin ako ng YouTube uli. Kasi naman request na request eh. Pero, hindi, request nyo, lang hindi ko, gawan ko na lang ng paraan para hindi tayo mayari na YouTube. Tiis muna kayo sa ganito. Ang boyfriend ng apo na pagkamalan daw na magnanakaw ng isang lolo. Napatay niya ito matapos barilin. Yan ang report ni Ian Cruz. Sa ganitong paraan natapos ang buhay ng 36 na taong gulang na lalaking yan sa Valencia, Negros Oriental. Hindi ko papakita. Dumalaw siya sa bahay ng kanyang girlfriend at nag-uusap sila sa sala. Hindi malinaw ang sunod na nangyari, pero pumasok daw ang biktima sa kwarto ng girlfriend kung saan natutulog din ang kanyang lolo. Bigla raw nagising ang lolo at inakalang magnanakaw ang lalaki kaya binaril niya ito. Dead on the spot ang lalaki. Nakakulong na sa detention Kawawa center naman, siya ang 83 taong gulang na lolo. 80, no? Sinampan siya ng reklamong murder at illegal possession of firearm. Hindi pumayag ang mga kaanak niya na ma-interview ang Bakit murder? Hindi naman premeditated yun, O depende kung sa bagay, ang naano ko niyan, napanood ko kasi sa Tulfo yung kinasuhan ng ganyan din. Ang sabi ni Attorney Garrett daw doon, nasa fiscal na yon kung ibababa. Kung halimbawa, kung murder yung kaso, tapos makikita ng fiscal, no, titingnan niya yung sitwasyon. Yung fiscal na daw ang mag-a-adjust doon kung ibababa ng homicide or murder yung kaso. Kasi pag murder, di ba, non-bailable. Di ba? Pero kung titingnan mo yung kwento, no, hindi naman ako law expert, pero kung titingnan mo yung kwento, pumasok doon sa kwarto, hindi naman pinagplanuhan eh. Hindi naman premeditated yung I don't know, no? Opinion ko lang yun, wala namang alam sa law eh. Pero yung mga nakakaalam ba dyan, murder ba yun? Mga kababayan ko, parang labo, di ba? lolo dahil tumaas daw ang blood pressure nito. Wala namang pahayag ang nobya na nakasaksi sa pamamaril. Giit ng mga kaanak ng nabaril na lalaki, hindi siya magnanakaw. Wala kita pa may pagkaon ako yung So ngayon, sino ngayon ang magpapakain sa akin? Sabi ni Lola, ipinapatay nyo ang apo ko, hindi ko alam kung anong gagawin, wala silang awa. Ewan ko, di ba? Hindi ganito kasi, sino ba naman kasi ang bugok ang biglang papasok na lang sa kwarto? Ba't ka biglang papasok ng kwarto? Hindi ko naiintindihan yon. May usapan ba kayo ng girlfriend mo? Hindi nyo man lang sana nilinaw yung usapan nyo, oy, after itong pag-uusap natin, dun tayo sa ha? Yes, naiintindihan ko naman na gusto ng lalaki na may mangyari siguro. Pero hindi man lang kayo nag-coordinate dalawa, ano ba? Hindi, sa part naman ni Lolo, di ba? Hindi ko naman masisi si Lolo. What if totoong magnanakaw talaga yon? Di ba? Isipin din natin, sa parte ni Lolo, what if totoong magnanakaw talaga yon? Na pinasok sila, na gusto silang patayin. Di ba? Paano yon? Siyempre, kailangan mag-intindihan na rin lang kayo dyan. Masakit man yung nangyari, hindi man maganda yung nangyari, pero dapat may pag-intindihan na rin eh. Kasi ako sa part ko, hindi ko rin masisi yung Lolo. Malay ko lang ba na hindi ko rin alam, ba't ka naman nga papasok, di ba? papatay na nga akong apo. Sa kaya akong buhaton niya. Wag sila kaluoy. Aminado sila na dati na itong nakulong pero hindi dahil sa pagnanakaw.
Bisa pag kinsa diri pangutan sa tibok barangay namo bisag mga opisyal kapitan namo. Hindi naman kasi dahil yung record ng pagnanakaw naiintindihan nyo ba? Kasi ang sabi nito, yung depensa nila, kahit sinong tanongin sa buong barangay, kahit ang kapitan namin, walang record ng, hindi naman sinabi nagnakaw, na pagkamalang magnanakaw. Hindi naman pinagbintangan na magnanakaw Naiintindihan nyo ba? Sa bagay, no? Mataas ang emosyon nila kaya wala pa silang kapasidad na umintindi talaga. Na kung titingnan mo, ang nangyari kasi ay aksidente. Hindi naman sinabi magnanakaw na pagkamalang magnanakaw. Dahil matanda na yung yung nakabaril, syempre, may pangunawa. Although na masama yung nangyari, sana may pangunawa pa rin. 'Di ba? Unang-una, wala siya dun, hindi naman niya sariling bahay yon. Kahit syempre, bisita ko, ine-expect ko kasi, pag may bisita, dyan ka lang. Limitado lang ang galawan mo as bisita. 'Di ba? Biglang pumasok ng kwarto. Ewan ko ba? Tapos sasabihin, walang record ng pagnanakaw yan. Hindi naman sinasabi na nagnakaw, na pagkamalan. Wala na kawat palangga tos tanan diri. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na minention kung ano yung dating kaso, no? 'Di ba? Ito yung mga bagay na kailangan na lang i-accept Yung, syempre, wala na tayong magagawa, no? Wala nang, So, ano naman to isa? Puro violence ang inaano nyo Ang pino-forward nyo Ayaw nyo talaga akong mag-stay na sa YouTube, no? Habang naglo-load yung isang request, ito muna kay Willie Rebillame. Dito tayo. Ito medyo okay to na panoorin Ano sabi dito? Kampanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinehan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magserbisyo, ayaw nyo. Di ba? That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. Ay, buhay. Kampanya, Hindi nakukuha ni Willie Rebillame yung yung kung bakit ayaw sa artista. Kasi ganito yan 'Di ba? Kukuha ako ng magmamanage sa aking restaurant. Ang i-hire ko si pultorero. Siyempre kahit pa paano, yung i-hire ko, titingnan ko yung qualifications. Nakukuha mo ba, Sir Willie Rebillame? Hindi ayaw dahil artista ka. Nasasabi lang yan siguro kasi iba yung linya kasi ng trabaho nyo. Doon sa pamamalakad ng Pilipinas. Tsaka hindi totoo na ayaw patakboy na artista. Paano si Isko? May mga may mga tumakbo namang artista na kahit pa paano naging okay naman sa trabaho. 'Di ba? Si Isko, si Tito Soto ba? Considered ba na okay 'yon na senador? Medyo or okay din. Hindi kasi ang nangyayari kasi yung pagtakbo katulad mo. Tatakbo ka pag tinatanong ka naman hindi ka naman makasagot. Yun ang inayawan sa'yo, hindi dahil artista ka. Tinan mo si Jimmy Bondoc, di ba? Tatakbo si Jimmy Bondoc, although na wala siya sa bet ko pero nakikita ko si Jimmy Bondoc nag-law. Di ba? Naging attorney para paghandaan yung politics. Para ma-make sure na hindi siya tatanga-tanga pag nakaupo na siya. Yun ang dapat naintindihan ni hindi parang yung nangyari kasi na patatakbuhin ng artista, stereotyping na lang yun. Pero may real reason behind doon. Kasi nga, karamihan sa inyo, paglaos na kayo sa larangan nyo, ginagawa nyo lang shock absorber ang politics Tama ba yung term ko? Or ginagawa nyo
parang retirement retirement home nyo ang politics. 'Di ba katulad ni Philip Salvador, ano ba? Tsaka marami ng karanasan na pag binoto ang artista talaga, walang bearing ang ginagawa sa hindi naiintindihan ni Willie Rebillame, no? Kung ayaw patakbuhin ng artista, di sana si Isko, hindi na, napatunayan naman ni Isko maganda naman ang nangyari sa Manila nung siya. Ako, yun ang tingin ko, ewan ko sa mga anti-Isko dyan. Di ba? May hindi sa pagiging artista siguro yun. Kailangan patunayan mo kasi muna. Kasi marami nang nadadala na tao sa mga katulad nyo. Pwede, ang ginawa mo, Willie Rebillame, dapat tumakbo ka muna bilang barangay kagawad. From barangay kagawad, paakyat ka ng paakyat. Yun, pwede. 'Di ba? Para hindi ka tatanga-tanga sa public service. Alam mo ang aanuhin mo. Pero yung biglang senador agad, na pag tinatanong ka nga, binabalik mo lang yung tanong sa'yo. Ano ba? Kaya, hindi naman dahil artista ka. Napapansin lang kasi, kadalasan yan na nangyayari. Paglaos na sa mundo ng showbiz, ginagamit nyo na lang yung kasikatan nyo para alam mo yung feeling na pagsamantalahan lang yung tao na star power na kung tutuusin yung mga slot na makukuha nyo ay maraming mas kwalipikado pa sa inyo na kailangan mapasok doon, kinukuha nyo. 'Di ba? Well, hindi ko rin naman masisi kasi nga tao din naman ang nagluluklok, kaya lang 'di ba? Alam mo na edge nyo yun Kung alam mong wala kang magagawa doon, wag ka na sanang tumakbo. Ang problema, tatakbo ka tapos 'di ba, mag-aaksaya pa ng oras at resources yung na para i-training ka. Kasi 'di ba may training yung mga yan, 'di ba? Yung mga neophyte, parang katulad noon ni Manny Pacquiao na a-attend sila ng parang orientation. Hindi katulad ng mga veterans na, alam mo yun, yung alam na. Anyway, next naman. Tapos ito, yung sa Marilake, ano ba to? Pamilya ng rider na nasawi sa road rage, nanawagan ng tulong pinansyal. Well, depende na lang siguro yan. Hindi naman masama humingi ng tulong Depende na lang siguro kung may tutulong. Ayoko namang kontrahin ito, tong ganitong bagay. Bagamat hindi ako pabor dun sa ginawa nila. O kahit dun sa kasi minsan nababasa ko yung mga comments ko doon sa video dyan sa Marilake Road Rage na yan. Parang ang dating sa kanila, pinagtatanggol ko yung SUV driver. Yung kalokohan ng SUV driver, yung kalokohan ng given na yun Parang ganito yan, Kaya ang sisi nandito sa rider na to, naiwan na kasi sila. Hinabol pa kasi nila. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Tapos sasabihin ng bugok na nag-comment sa akin, kung sa'yo mangyari yon, hindi mo rin ba hahabulin yon? Hindi na. Kung sa akin mangyayari. Di ba? Alam mong sa pagdadrive pa nga lang ng SUV driver, reckless na So malamang, sana isipin mo na lang na wala sa tamang pag-iisip yon. Huwag mo nang habulin. Nalampasan ka na hinabol pa. Di nakuha mo yung premyo mo, tapos sisisihin mo pa SUV driver. Given na yung pagiging tolongges ng SUV driver. Given na yun. Di ba? Yung pag-criticize dito sa rider, supposed to be, sana sila dapat ang kampihan ng tao. Kaya sila naging kontrabida kasi nilapitan pa nila yung gulo mismo na dapat hindi na. Di ba? Wala nagsasabi na mabuti yung ginawa ng SUV. Wala nagsasabing ganon. Sadyang katangahan lang talaga na habulin mo pa yung gulo. Anyway,
Ngayon, kung humihingi ng tulong to, di tulungan naman kung kaya nyo. Tao din naman yan eh. 'Di ba? Nag-i-struggle din naman sila. Malamang lang kahit sabi mong kasalanan nila yon, ganun talaga. Hindi naman siguro masama na tulungan itong mga to. Yun lang ang masasabi ko. Next. Ito. Magandang pag-usapan to eh. Kilala nyo si TCP? TPC pala, sorry. Sorry, sir. TPC. Ano meaning ng TPC? Magaling ito magsalita eh. Fan din ako nito eh. Nagre-reaction din to na si TPC. So, dito kasi, may kinasuhan siya na na criminology. O nga pala, wait lang bakit lagi nilang binubuli ang mga criminology student? Na sinasabi na sorry ha, mga criminology student, parang sinasabi nila parang bobo daw. Madalas kong mabasa yan. Ang nababasa ko, hindi daw marunong gumawa ng Google account. Hindi daw marunong mag-print ng Bakit ganon? Saan ba nanggaling yung meme na yon? Na pag criminology student, tingnan natin ha. Bago tayo mag-proceed dito kay TCP. Criminology student. Kasi ang daming lumalabas niyan. Hindi ko alam kung ano ba to, seryoso or discrimination sa mga criminology students. To, katulad nito, ini-stereotype sila ngayon eh. Na as someone na criminology student at galing sa tatlot ibang school for the past 3 years, totoo talaga ang stereotyping sa mga criminology students. Kaya lang nagkakaroon ng matinong environment kasi may mga babae. Mostly mga babae lang din ang maayos na utak. Kung meron sa amin na 50 students, mataas na ang 5 na matalino. 4 paro na yung babae. Grabe naman. Totoo rin, maraming DDS at Marcos Apology sa criminology. Last year lang, may nakaaway ako, nakaklase ko kasi hindi ko raw matanggap na natalo si Lenny. Totoo rin na homophobic sila, yung catcalling. Sila mismo ang nangunguna, yung pagiging misogynist nila. Totoo rin yan. Edit, mga lalaki talaga ang problema sa criminology. Medyo bias naman ito. So ito yung may nagbanta kasi kay TCP na criminology student kasi parang nabigyan yata siya ng ng sponsorship ng laptop. Tapos parang bigla na lang nag-comment ito. So pakinggan natin yung side ni TCP kung ano ba to. Alam ko April 1 ngayon, no? Kaya iniisip ng mga tao na baka joke lang lahat ng bagay. No? Pero hindi to April Fool's joke, mga pre. Nitong nakaraan, pumunta ako ng police station para official na magsampa ng kaso laban sa isang commentator na nagbanta sa buhay ko. Yo mga pre, papunta ako ngayon sa Camp Crame para formally isampa na natin tong kaso laban dun sa nagbanta sa buhay natin. Context lang, noong March 27, nag-upload ako sa Facebook ng video kung sa amin na market ko ang PC worth. No? Ang title ng video, binigyan ako ng worth 90k na laptop kasi sikat ako. Yung concept ng video na to, no, kung hindi ka pamilyar sa akin at hindi ka gumagamit ng utak mo sa mga context, magmumukha siyang mayabang at unappreciative na tao. No? Pero isa lang siyang satirical take sa marketing. Kumbaga, ito yung marketing na malamang hindi mo pa nakikita kasi walang balls yung ibang tao na maging ganito ka-honest sa pagmamarket nila na isang bagay. Magkano to? Magkano to? 90,000. Ito, peking kilig na lang to, no? Kasi parang sa kanila na appreciative ako. Pero hindi ako gaano nasilaw sa presyo niya, di ba? Wala akong pake sa presyo nito, sa totoo lang. Thank you. Binigyan ako ng laptop na worth 90,000 ng PC worth, mga pre, no? Kasi sikat ako. Pero marami naman akong clue dun sa video na satirical joke lang itong video ko. And at the same time, market. Para sa mga hindi nakalam, ang satire kasi, alam mo yung, medyo may pagka-sarcastic yun eh. Para maintindihan ng tao kung ano yung meaning ng satire. Satire, meaning. Kasi baka mamaya may mga hindi makakaintindi ng satire eh.
Ang sabing ganun dito, satire is the art of making someone or something look ridiculous, raising laughter in order to embarrass, humble, or discredit its target. Parang, ano ba to? Katulad ng satire, no? Paano ba ipapaliwanag to? The use ng humor, irony, or exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity. Parang ganito, no? Let's say, gagawa ako ng satire sa mga DDS, no? Yung katulad nung pinost ko dito, sabing ganon, oy, mga DDS, kailangan pigilan natin ang paghinga natin bago, hanggat hindi nakaka-uwi si Tatay Digong. 'Di ba? Satire 'yon. Alam naman natin na ano 'yun eh, pero someone, 'di ba, sa sobrang hina pumick up ng Pilipino, may maniniwala na 'yun ay talagang fake news ng DDS. Pero kung tutuusin, satire 'yun. Parang tinatawanan mo yung pagka uto-uto ng mga DDS. Hindi lang naman sa DDS ang nangyari yan. Kahit yung panahon ni Leni Robredo, di ba? Sinasabing ganon. Sa sobrang talino ni Leni Robredo, bla 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 bla. Sana naiintindihan nyo yung meaning ng satire, no? Kasi baka mamaya, bago pa lang nila naririnig yung term na yon. Sa mga nakakaintindi, alam nyo naman na siguro yan. Ko pa rin yung store. Kung tamad ka manood, no, at hindi mo tatapusin yung video tapos madali kang mag-react sa mga bagay dahil lang sa nabasa mong title, posibleng magalit ka dito sa content ko. At naiintindihan ko yun, no. Maraming nagbabash sa akin na hindi tinatapos yung mga videos na ina-upload ko. Okay lang sa akin ang bashing, mga pre. Walang problema yan, no. Kahit nga laitin yung mukha ko, okay na. Sanay na ako dyan sa 12 years ng buhay ko sa mundo ng internet. Lagi at laging may mga taong magsasabi na hindi maganda tungkol sa'yo. Fair game lang tayo. Ano yan? Kahit ako may nakikitang hindi ko nagugustuhan. Totoo yun. Yung sinabi niya. Kaya pagka halimbawa, nasa mundo ka ng internet tapos balat sibuyas ka, hindi pwede. 'Di ba? Yung palagi ka na lang umiiyak. Lalo na kung valid naman yung criticism, 'di ba? Pwede ka sumagot, 'di ba? Pero yung magiging iyakin ka, hindi hindi siya, kung ganon, mag-quit ka na lang sa social media. Kasi alam mo, mga kababayan ko, lahat ng trabaho kasi may talaga may hirap or may obstacle talaga lahat ng trabaho. Halimbawa, isa kang Lalamove rider, no? Isa sa obstacle mo diyan pag umulan. 'Di ba? Mahihirapan ka. Kung ikaw naman ay ordinaryong worker or ordinaryong empleyado, ang isa sa obstacle mo, yung traffic naman habang nagko-commute ka. Maraming balakid sa trabaho natin. Sa lahat ng uri ng trabaho may balakid. Kahit CEO ka pa. Anong balakid sa mga CEO ng kumpanya? Pag may isang sumisikat na competitor, balakid din yon. Hindi naman smooth sailing eh. Dito pag nagtrabaho ka sa mundo ng social media, may mga balakid, hindi nawawala yan. Katulad ng mga basher, di ba? Ngayon, kung iyakin ka, hindi ka nababagay dito kung hindi mo kayang i-handle yon. Gustuhan sa mundo ng internet, minsan nagsasalita ako pero hindi yun enough na rason, no, para magbanta ka sa buhay ng iba. So dahil sa video na to, no, may nag-comment sa atin. Yun naman ang no-no, no? Yung pagbabash, agree ako dun sa sinabi niya na hindi naman nawawala yan. Tsaka ang bashing kasi, yan eh. May nagtanong sa akin, may bobong nakipagdebate sa akin. Na daw ang kaibahan magkaiba daw ang bashing sa debunking. Sabi niya. Sabi ko gano'n, sige, paki-define nga po ano ba ang meaning ng bashing. Ang bashing kasi pag-atake eh. Pag-atake sa isang tao, whether verbal or physical. Ang ang debunking, pag-expose ng truth. Kaya ang sagot ko sa kanya, yung bashing kasi, subjective yun doon sa taong nararamdaman kung binabash siya. Kahit dinidebunk ko yung tao, kung ang dating nung pagdidebunk ko sa kanya ay inaatake siya, pwede niyang sabihin na bashing yung ginagawa ko.
'Di ba? Kaya ang pagbabash kasi normal 'yan. Whether criticizing or or yung sabihan mo lang na pangit ka. Tanggalin mo ang maskara mo. 'Di ba? Kung mga ganon, normal 'yan. Ang hindi lang normal yung pepersonalin ka na. 'Di ba yung papatayin ka na. Nung kinontent ko si Goldagal ng Iglesia ni Cristo. I'm so sorry po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Diyan ko naranasan sa inyo kung grabing grabing magbanta talaga. Hanggang ngayon naka-up yung video ko yung kay Goldagal. Ang daming banta sa akin. Ultimong buong pamilya ko papatayin. Ikaw na ang susunod. Na kung tutuusin, alam mo yun, ayoko nila magsalita kasi sometimes hindi nila naiintindihan. Kasi ang nangyari, ang konteksto kasi nung vlog ko noon kay Goldagal, yung, di ba si Goldagal, Pinas lang. Kasi kilala si Goldagal kasi na nag-joke sa mga INC eh. So, ang nangyari, nung napas lang si Goldagal, maraming natuwa. 'Di ba? Maraming natuwa dun sa pagkapas lang ni Goldagal. Maraming natuwa. Now, ang sabi kong ganyan, dun sa mga natuwa na yan, obvious naman na parang pinalalabas nyo na kagustuhan nyo yun. Yun nangyari. Tapos ang dami na nag-comment sa akin, bakit ganyan ka magsalita sa INC? Hindi magagawa ng INC yan. Pero kitang-kita mo sa mga comment nila, ikaw na ang susunod dyan. 'Di ba? Ikaw na ang hindi ko naiintindihan. Sa akin okay lang na kontrahin mo yung argument na hinain mo sa akin eh. Kasi doon kasi tatapatan talaga kita doon. Halimbawa, may sinabi ako dito na isang bagay sasabihin ko dito, ang pambansang bayani natin ay si Lapu-Lapu. Sabi kong ganon. Now, ikaw, dahil mali yung pagkakarinig mo, dahil obviously ang pambansang bayani natin si Jose Rizal, dapat dun mo ko titirahin. Bobo ka naman bungo eh. Anong si Lapu-Lapu? Ang pambansang bayani natin si Rizal. At least pasok pa rin dun sa sinabi ko. Pero hindi eh. Ang sasabihin sa akin, bobo ka kasi ikaw ay mongoloid ka, ikaw ay nakamaskara, ikaw ay ipapapatay kita. 'Di ba, men? Yun ang nagiging problem sa atin. Bobo din kasi yung nagko-comment. Kasi kung yung pag-comment kasi, yan ay karapatan naman natin lahat. Pero sometimes, yung karapatan na yan, may responsibility yan. 'Di ba? Yes, naniniwala ako sa freedom of expression. Lahat tayo pwede nating sabihin ang kahit na anong gusto natin. Oo, pwede. Kahit paninira. Pwede nating sabihin. Ang problema, pag yung paninira na sinabi mo at nag-react yung sinabihan mo niyan, kalayaan niya rin yun. 'Di ba? Yan ang dapat mong pagbayaran, yung sasabihin mo. Kaya dapat hindi mo inaabuso yung freedom of expression. Halimbawa dito, may freedom of expression ako dito. Totoo naman yun. Lahat ng gusto kong sasabihin ko. Katulad nito ni Vegeta. Ito si Vegeta, magnanakaw to. Ninakawan niya lahat ng kapitbahay namin dito. Pwede ko sabihin, kalayaan ko yun. Kaya lang, pag pumalag si Vegeta sa mga sinabi ko at dinimanda ako, kalayaan niya rin yun. Yun ang dapat yung iintindihin na bawat sasabihin nyo, may responsibilidad din kayo. Hindi naman kayo agad-agad ikukulong dahil sa sinabi nyo eh. 'Di ba? Pag may naapektuhan lang doon sa sinabi nyo, pag pumalag yung sinabihan nyo, yari kayo. Kaya dapat mag-iisip talaga kayo ng sasabihin, lalo na kung yung sinasabihan nyo hindi pumapalag. Kasi alam nyo mga kababayan ko, may clean hands doctrine na tinatawag eh. Dapat kung magsasampa ka ng kaso, malinis ka doon dapat sa kaso na sinasampa mo. For example, siniraan ko si Vegeta. Sabi ganun ko kay Vegeta, si Vegeta ay magnanakaw. Ninakawan niya nga yung kapitbahay namin, 100,000 ninakawan na ito eh.
Na obviously, wala akong ebidensya, sinabi ko na lang dahil narinig ko lang. Now, binalikan ako ni Vegeta. Ayan, si Bungo nga, ano yan eh. Nang rape yan eh. Nang rape ng minor yan eh. Sabi ni Vegeta sa akin. Tapos ako ngayon, ididemanda ko siya. Dahil siniraan niya ako na ako daw ay rapist. Ngayon, magpa-file ako ng kaso. Titingnan ng piskal ngayon, no? Tapos ang counter affidavit ni Vegeta, hindi kasi siya yung nauna eh. Ito yung patunay oh. May unang pinost si Bungo kasi na ako ay magnanakaw daw. Due to clean hands doctrine, hindi magpo-pursue yung kaso ko dahil ginawa ko sa kanya eh. Yung ginagawa niya sa akin eh. Kaya dapat malinis kayo. Yung mga sinisiraan nyo, pag hindi pumalag yan, yari ka. Maniwala ka sa akin. Ibig sabihin, nag-iipon niya ng ebidensya sa inyo. Pag hindi kayo sinasagot ng mga siniraan nyo, maniwala ka sa akin. Katulad nito ni TCP, di ba? Hindi ko na babanggitin muna. TPC pala, sorry. For legal purposes, wala na muna tayong papangalanan dito sa video na to. And moving forward, hindi ko na papangalanan yung tao na to para sa protection ko na rin. Pero ang naging comment niya dito sa video ko, makita kita, babariling kita. Ngayon yung ibang tao, posibleng iti-take lang to na, wala lang yan, empty threats lang yan. Pero hindi ko siya tinake na ganon sa umpisa kasi yung mga ganitong simpleng threat, kinamamatay talaga ng ibang tao. May mga Totoo yun, totoo. Lalo na pag... ano naman yun eh, kung sa iba, yan ay empty threat lang yan. Sa iba yun. Kasi ikaw, yung naramdaman mo nung nabasa mo yung comment na yun, pakiramdam mo yun eh. Hindi naman pakiramdam ng iba yun eh. Kaya nasa sayo yun, kung naka-apekto sa'yo yun, pwede ka talaga magkaso nun. Taong nakatanggap na ng maraming death threat at kalaunan namatay talaga sila. Isang araw nga, after nitong mangyari, nag-viral ang isang news kung saan after magpa-blatter ng isang tao dahil nakatanggap siya ng death threat, pinatay talaga siya. So kung biro man to, isa to sa pinakapangit na joke na pwede mong gawin sa panahon natin ngayon. Tapos syempre, pag nakabasa ka ng ganyan, titignan mo yung profile kasi gusto mong alamin ano ba yung kapasidad ng taong to na gawin talaga yung bagay na kinoment niya. Kasi posible ko maramdaman na hindi na ako safe, di ba? Babarilin ako eh. Saka wag kayong aasa na dami account yung gagamitin nyo sa ganyan, sa threat. Huwag kayong umasa sa gano'n na hindi kayo mahuhuli. Di ba? Mas 3 step or 5 step ahead sa inyo NBI. Hindi nyo alam. So inisto ko yung tao, nakita ko yung profile picture niya, para siyang uniformed personnel. Kaala ko nga police siya eh. Pero yun pala, hindi pa pala siya police, no? Isa siyang criminology student, mga pre. So anong nangyari, ni-screenshot ko yung comment niya, no? Kumbaga naka-public naman na yung comment niya eh. Binibigyan ko lang lalo ng highlight doon sa page ko. Tapos nag-viral yung post na yun, no? Tapos humingi pa nga sa akin ng public apology yung taong yun. Babasahin ko sa inyo yung public apology niya. Ang sabi niya sa public apology niya, mga pre, first of all, sorry to all fans of TPC and also to TPC nga pala. My comment recently in his Facebook content, for some reason, pakiramdam ko, itong public apology niya, no, crime itself. Kasi nasa-threaten niya yung IQ ko eh. Ulitin natin. First of all, sorry to all fans of TPC and also to TPC nga pala. My comment recently in his Facebook content, barilin kita, it was all sarcasm or either joke. But I know it's not funny to make Anong sarcasm dun? Paano naging sarcasm? someone death threat to someone else because it contained grave threat. To my family and to my friends, to my school institution, to my department and also criminology institution, sorry for my fault because I couldn't think twice my doings lately. I don't apply to myself the think before you click. I promise to all of you I couldn't make it again. The mistake I've done. Sorry for all the damage that I caused to different institutions. I hope you give me a second chance to my mistake and forgive me. Once again, TPC, sorry for my actions. I take it to my consequences. What matter is it? Para sa akin, pre, no, itong public apology niya, no, mas masakit pa physically yung naging cause niya kaysa dito sa una niyang pagbabanta sa akin. Ngayon, after ng public apology na to, no, posibleng isipin ng ibang tao, yun naman pala, TPC, nagjo-joke lang eh. Tapos nag-PM pa siya sa akin, mga pre, no, sabi niya, pasensya na, nadala lang daw siya ng emosyon niya. Nalalong nagbigay sa akin ng rason, no, para i-pursue tong kasong to, no, kasi hindi na lang para sa akin, mga pre. Kasi kung nagpo-pursue siya ng course na criminology, at posible siyang maging police in the future tapos ganitong uri ng pag-iisip ang meron siya, no, na kapag nakita siya ng bagay na hindi niya nagustuhan sa mundo ng internet, enough na rason na yun para magbigay siya ng death threat. Oo nga, no. Ano din eh, yung pag-threat din kasi sa kanya, parang
Hindi ko rin mahanapan ng logic yun eh. Na dahil nabigyan ito ng 90,000 na laptop, biglang pagbabantaan mo. Hindi ko nakukuha yun eh. Saan kaya hinugot yung threat? Okay lang sana kung halimbawa nagsalita si TPC na sa mga criminology student, di ba nagkakalat ang meme ngayon na sila nga daw ay may kahinaan, di ba? Halimbawa nagsalita si TPC, "Oy, mga criminology student, mga bobo kayo." Gumanon man lang siya. Justifiable yun kung sabihin pag nakita kita babarilin ka. Okay lang. Bagamat hindi pa rin tama, no? Pero may intindihan mo kung bakit siya kukomenta ng ganun eh. 'Di ba? Kasi may sinabi siyang offensive. Pero yung ipapakita lang, iano na natin na panoorin niyo na lang to sa channel ni TPC yung kabuuan niyan. Pero yung magpo-post ka lang dahil nabigyan ka ng 90,000 na laptop. Tapos bigla may magko-comment sa iyo na pag nakita kita babarilin kita. Saan hinugot 'yun? Kahit ako hindi ko naiintindihan yun, men eh. 'Di ba? Kaya nga dito sa mundo ng social media, lahat ng gagawin mo hindi na ito katulad ng mga panahon ng Friendster, no, na limitado lang ang may access. Tandaan nyo 'yan. Ang social media ay parang mainstream na rin. Lahat may access na dyan. Ultimong sa bundok, nakakaabot na ang internet sa bundok. Ultimong mga, di ba dati nun? Pag may cellphone ka, mayaman ka. Ultimong mga nagtutulak ng kariton ngayon, may cellphone na. Nakakapag-Facebook na lahat. Maniwala ka sa akin. Kaya kung ano yung sasabihin mo sa social media, pwedeng mag-viral in 1 day or in 30 minutes, yung sasabihin mo na yan. Lalo na kung ma-influensya pa yung titirahin mo or ano. Ano yan? Pwede maging wildfire yan na kumalat. Kaya lahat ng sasabihin nyo, iisipin nyo dapat. Iisipin nyo dapat ang sasabihin to. Hindi na ito katulad nung panahon ng Friendster na iilan lang ang may account. Na halimbawa, yung may mga, kasi noon ang Friendster, hindi ko na naabutan yun, pero pero nababalitaan ko lang. Kasi sobrang tagal na nun eh. Ako, natuto lang ako mag-computer at mga 2015 na. Kasi nung panahon nung Friendster dati daw noon, 'di ba? Parang iilan lang na-access lang ang internet sa computer lang talaga. Ang laptop noon mahal din eh. 'Di ba? It's either magrenta ka sa computer shop noon or may PC kayo sa bahay tapos dial up pa yung gagamitin nyo noon. 'Di ba? Ganun pa noon kalimitado ang may. Kaya kahit magsabi-sabi ka diyan ng kung ano nung chismis, hindi ganun, maliban na lang kung mga may internet din yung sinisiraan mo online. 'Di ba? Tsaka wala pang nababalangkas na cyber libel noon. 'Di ba? Ang sakop lang ng libel noon, it's either sinulat mo or na-interview ka sa media or sa dyaryo. 'Di ba? Ngayon kasi ang cyber libel sakop na yung yung sa internet eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yun lang naman ang message. Lahat ng gagawin natin dapat mag-ingat tayo. So magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.